So yun na nga, kinailangan ko ng pumunta talaga sa clinic kung saan napakalayo nitong clinic na to, mga 10 hakbang galing sa bahay namin. Nasa tapat lang siya talaga ng bahay actually. At kinailangan kong bumisita at ipacheck sa doktor itong something na sumisibol dito sa ilalim ng paa ko. Medyo nakaka-bother na din kasi at medyo masakit na rin kaya naisip kong kailangan ko na talagang ipacheck. Sunshine, blue skies, gotta cry. Feelings supposed to cross crying. Feel the pain, oh yeah. Listen, I love you. That sounds strange. Ayun na nga guys, no. Kagigising ko lang at ang mission ko talaga ngayon ay magpunta dito sa walk-in clinic. Katapat lang to ng bahay namin. Ang reason ay kasi dito sa paa ko merong sumisibol na parang masakit sa talampakan. Nandun mismo siya sa sa base nung aking hinlalaki. Kung alin mismo yung spot kung saan nandun yung pressure pag naglalakad at pag nakatayo ka, doon pa siya mismo sumibol. So medyo na ako maglakad, tsaka sa trabaho syempre lakad ng lakad, taas baba sa machine. Ayun. Mamaya papakita ko sa inyo yung picture. So papacheck up ko dito sa doktor para malaman ang hinala namin. Kasi meron akong kaibigan na nagkaroon din siya ng ganito. Ang tawag ay plantar warts. Ganun talaga yung karakteristik niya. Cause daw to ng virus eh. So hindi ko alam kung ang ginawa daw sa kanya parang finrozen yung spot gamit yung liquid nitrogen, parang pinalamig siya hanggang mamatay yung virus. So hindi ko alam kung yun din ang isasuggest na gawin sa akin or ano, pero hindi ko na talaga kasi siya pwedeng patagalin kasi masakit na siya talaga. Yan lang, nandito tayo sa Canada, yung mga ganitong check up at mga kung ano man ang gawin sa akin, libre naman yan, wala tayong babayaran. Pinapakita mo lang yung iyong Alberta Health Card and that's it. So okay na. Na-treat na kahit paano. Sana maging maganda resulta. Bale, ang ginawa nga is katulad ng sinabi nung friend namin. Binugahan siya nung merong nakalagay sa bottle na gano'n na parang bottle siya na may spray sa dulo na malamig siya. So yun nga yata yung liquid nitrogen. So binugahan siya para ma-frozen. Yun nga lang, ilang session daw to. Yung iba umaabot ng 2 or 3 sessions. So babalik na lang ako. Sabi ko, wala man akong problema bumalik kasi yung bahay ko nandiyan lang sa tapat. So okay lang. Kala ko nga mabilis ang balik yung pala after 2 or after 2 weeks pa. So, sana mawala. Yun lang, sana mawala. Okay. So na kayo, ako muna. Uuwi na muna. At makapagpahinga. Bye! Hello guys, kumusta kayo? Nagising ako ng 3 o'clock at nakita ko may pin-repair si Jeron. Ang masarap na gising guys, yung paggising mo, magmimerienda ka na lang. Kasi nung natutulog pala ako, nagbalot siya nitong mga binili namin sa Asian store na saging at saka langka. So ngayon, binalot niya yung sa wrapper at ginawa niyang turon. Very good na naman yung kuya namin. Woo! Sarap. Yun ang masarap na gising, guys. Yung paggising mo, magkakape ka na lang, titimpla ka na lang, tapos kakain na. Sarap ng bakasyon ng mga bata. Anong ginagawa mo sa bahay? Pagtulog ako? Sinusunod ba yung schedule? Yeah. Good. Bakit pinatong mo na dito to? Sandong-sando tayo Yung mga yung sando ko ginagamit niya. Sando ko yan Hindi ko naman kasi nagagamit. Sabi ko gamitin mo na. Kasi guys, ngayon dito sa Calgary ay sobrang init.
kahapon 39, 24 lang. 24 lang ba? Nakikita ko nga lately sa Facebook, lahat nagrereklamo sa init. Para sa akin naman, hindi naman karekla-reklamo kasi walong buwan kang nag-winter. 'Di ba? Hinanap-hanap mo yung init. Tapos ngayon nandiyan yung init. So, siyempre, huwag ka lang magbibilad sa labas. Huwag ka lang lalabas na hindi ka protektado. Sombrero, payong, tsaka sunscreen, ano? Sunscreen is a thing dito sa Canada. O, yung isa, may sunburn na nga eh. Pero yung init na yan, para sa akin eh, hindi pa yan grabe. Kasi sa amin sa Cavite dati, lalo na dun sa Maragondon. Magkaiba kasi ng hometown si Mami tsaka ako eh. Si Mami, si Joyce, sa Indang yan. So doon, malamig. Malapit kasi sa Tagaytay. Pero sa ano namin, doon sa kinalakihan ko lugar, sa town ng Maragondon, ay grabe ang init doon. Alam mo yung parang hunab ng ano, ng parang hangin dagat. Ganong kainit. Talagang malalagkit ka. Malapit ba sa dagat? Hindi naman, pero nasa likuran ng bundok kasi ng Maragondon is dagat. Dagat na papuntang Bataan. Wow, ina-enjoy nila yung ano, yung turo na luto ni Jayron. Ayan. So sila, meron silang schedule na ginawa ko. Ginawan ko sila ng schedule, ito nandito sa ref. Dinikit ko sa pinto ng fridge. Na para ngayong bakasyon, kasi nga hindi ko sila mababantayan maghapon dahil pag-uwi ko ng bahay galing trabaho ng panggabi, kailangan ko matulog, saka naman sila gigising nun. So, pagdating ko dito ng mga 8 a.m., si Mami naman aalis ng mga 8:50, ganyan, para pumasok sa trabaho. So, hindi ko talaga sila nababantayan, kaya ang ginawa ko sila ng schedule. So, yun nga, balik ko doon sa kanina sinasabi ko, sobrang init ngayon dito. Kahapon, umabot ng, anong temperature kahapon na? 29? 30, ano? Oo. So, minsan nga, merong part dito, nakita ko nag-post, umabot ng 39. So, grabe, no? Umiinit din pala dito ng sobrang init. Kaya lang, hindi namin masyadong damdam dito. Tsaka, kaya hindi ako nagre-reklamo kasi nasa basement kami nakatira. Sa ngayon, pabor na pabor sa amin, sa mga nakatira sa basement dyan, sa mga, alam nila yung mga nakatira sa basement dyan. Pag summer talagang swak na swak sa nakatira sa basement. Kasi malamig talaga naturally dito sa baba. Pero pag ikaw nasa main floor, nasa taas ka, mga condo, ganyan, wala silang basement. So, ano, talagang yung mga kasama ko sa trabaho, reklamo talaga sila, hindi daw sila makatulog, which is talaga naman. Talagang mapapahanap ka ng paraan para palamigin sarili mo kasi nga sobrang init talaga. Buti may mga likod bahay, may patio, tapos may hangin, di ba? Pwede silang pwede silang matulog sa labas talaga. Kaya nga lang maliwanag, yun ang mahirap. Challenge din kasi ang matulog sa maliwanag kung hindi ka sanay. Gaya ko, ginagawa namin dito. Usually, dahil nga panggabi ako, para makatulog ako sa umaga, nagpabili ako kay Mami ng ng dark na mga kortina. Para pag natulog ako, yung parang gabi pa din, pag sinarado mo yung pinto, parang gabi pa din kasi madilim sa kwarto. Ganun yung ginagawa ko. Eh dahil malamig naman nga, so yung temperature parang gabi rin naman. Wala akong problema sa ganitong init sa Pilipinas, mas matindi pa dito yung init. Bago nga kami pumunta dito sa Canada, ang ginagawa namin nun, kasi, yung lupa na, binabakura namin, yung lupain namin doon, paligid ng bahay, grabe, sobrang init talaga, sunog na sunog ako noon bago kami lumipad papuntang Canada. Ano yun, back in 2021. Yun, singkad na naman ang init ngayon, no? Naalala ko ba? Ako nga pala may gagawin kasi ipapaduplicate ko tong susi baga ni ng kotse namin. Tagal-tagal na itong susi namin na to solo. Mag-isa lang. So dahil nung last time parang may sumasabit dun sa susian, inisip ko baka pagka nagpa-duplicate ako ng susi, medyo mas matalas yun, di ba? Baka mas magiging maganda yung pasok niya dito sa susian. So yun na lang yung usual yung gagamitin namin. Ito kasi talagang luman-luma na. Pero hindi ako sigurado kung masusolusyonan nga. Naisip ko na lang din na mas maigi na rin yung meron kaming spare kaysa doon sa isa lang talaga. Nung binili namin kasi itong kotse ito na lang talaga susi. Isa lang.
So may pinuntahan akong shop dito kung saan nagpa-duplicate si paring dyan. Malayo-layo din pala to. Lagpas pa ng Chinook Mall. Ito, nakakatawa yung pangalan ng haba. Always affordable, always available. Sobrang init guys, magpapalamig kami ngayon. Bumili ako ng pampalamig, pero hindi halo-halo. Bumili akong beer. Uh-oh. Wala sa isip ko guys, akala ko piniprepare na magkapatid ay kanina yung ginagayat nilang mga kamote, mga saging ay pang halo-halo. Yun nga pala, pang bilo-bilo. Ang laki ng hit guys, oh. Ang laki na, oh. Ayan. Naalala ko lang kasi pag uwi ko, ayan, nagmamasa nga pala. Ang ing ko talaga. So yun, pinong-pino yung gayat na. Okay Hindi lang. naman, nilaki ko naman ng ulti kahit compare nyo sa dati. Eh, okay na yan. So ngayon, magbibilog-bilog ka na yan. Ayan. Okay na? Tumigas na siya. Kanina, ay, lumambot na. Kanina, sobrang dry eh. Ayan. Kaya nga na yung backyard namin. Hey! I forgot something. Ihaw tayo. Tapos yung search mo. Ihaw tayo. Pwede rito kasi taas ng tulog. Eh, ang sarap. Sana kinuha na din natin yung isang ganito. Sarap pa.